Stephen Curry, Duncan Robinson, at Klay Thompson. Ilan lamang sila sa mga NBA players na naiisip ka agad ng karamihan kapag sinabing best shooters sa NBA ngayong dekada. Kaya naman ang player na ating tatalakayin ay may kamanghamanghang kakayahan pagdating sa shooting at paglipas ng panahon ay makikilala sa listahan ng mga best shooters na ating nabanggit. Matt Thomas, kilala rin bilang Mr. 99% dahil sa kanyang ipinamalas na effective field goal percentage pagdating sa catch and shoot plays na walang bantay. Tama kayo nang narinig mga ka-hooks, 99%. Nakakabilib talaga dahil kapag naiwan mo siyang libre, ilista mo na. Ipinamalas ni Matt ang performance na yan sa kanyang last season ng paglalaro sa kupunan ng Valencia sa liga ng ACB ng Spanya na siya ring naging dahilan kung bakit nakuha siya sa NBA. Ngunit kung ganun siya kagaling, bakit hindi matunog ang kanyang pangalan pagdating sa mga best shooters sa NBA? Halina't ating talakayin ang kanyang paglalakbay patungong NBA. Lumaki sa Onalaska, Wisconsin, si Matt ay galing sa pamilyang mahilig sa sports. Ang kanyang nanay na si Martha Thomas ay dating basketball star noong high school at nagtala pa ng record na 48 points sa Iowa. Kaya naman maagang namulat sa sports si Matt, partikular na sa basketball. Nagsimula siyang manood ng NBA ng panahong nagahari ang Lakers kung saan nakuha nila ang kanilang three-peat. Kaya naman hindi nakapagtatakang iniidolo niya si Kobe Bryant. Kabilang rin sa kanyang mga nakahiligang players ay sina Steve Nash at Ray Allen. Madalas rin niyang panoorin at ikumpara ang kanyang sarili sa mga players na tulad nila JJ Redick at Rip Hamilton. Bata pa lamang ay isa na siyang lehitimong sharpshooter. 9 na taong gulang nang minsang sumali sa isang free throw contest na iuwi ni Matt ang prenyong bisikleta. Ngunit ang kamangha-mangha dito ng kanyang ibinahagi ay nagtala raw siya ng 258 shots nang walang mintis. Ngunit hindi lahat ng pagkakataon ay naging mabuti sa pagkabata ni Matt. Noong siya ay 9 na taong gulang, nag-divorce ang kanyang mga magulang at tuluyan nang naghiwalay. At nung 11 years old naman siya ay nag-suicide ang kanyang ama dahil na rin sa pagkalulong sa bisyo ng alkohol at droga. Mabuti na lamang nandyan ang kanyang pamilya pati na rin ang kanyang matalik na kaibigan na si Dustin. Lumaki silang parehong mahilig sa sports, basketball man, baseball o football. Dahil na rin sa pagiging malapit sa isa't isa, nagsilbing pangalawang ama ang tatay ni Dustin na si Todd kay Matt. Anumang laro ay suportado sila nito. Kaya naman muling nabuhayan si Matt at lalong pinaghusay ang paglalaro ng basketball. Naglaro siya noong high school sa Onalaska kung saan tinawag siyang Matty Ice o Iceman dahil sa dami ng cold-blooded clutch shots na kanyang ginawa. Pinarangalan rin siya bilang first team All-State ng Associated Press sa kanyang junior year noong 2012. Nag-average siya dito ng 21.3 points, 5.3 rebounds, 2.5 assists at 2.1 steals na naging susi para iuwi ang Division II State Championship. Tinapos ni Matt ang kanyang high school career bilang 4-star recruit at kasama sa top 60 ranking ng ESPN. Maganda na ang takbo ng buhay ni Matt, subalit isang araw, dumating na naman ang masamang balita sa kanya. Napag-alaman niyang nawawala ang tatay ni Dustin sa isang bangka at pinaghihinala ang nalunod. Ilang araw lamang ang nakalipas ay natagpuan na nga ang bangkay ni Todd. Hindi man kaaya-aya ang naging takbo ng pagkabata ni Matt ay pinagpatuloy pa rin niya ang paglalaro ng basketball. Tinuloy ni Matt ang kanyang paglalaro ng basketball sa college sa Iowa. Dahil sa kanyang ipinamalas noong high school, ay agad siyang naisama sa starting lineup ng kanyang kupunan. Ngunit pagkatapos ng 15 laro ay natanggal siya sa starting lineup dahil sa kanyang masamang depensa. Di kalaunan, sa kanyang sophomore year ay nahuli siyang nagdadrive habang nasa impluwensya ng alak at ikinulong ng isang gabi. Nawala ang kanyang lisensya sa pagmamaneho at sumailalim rin siya sa probation.
Ibinahagi niya na isang taon rin siyang hindi uminom makalipas ang nangyari. Ito ang pagkakataon na na-realize ni Matt kung ano talagang mahalaga sa kanyang buhay. Kaya naman noong junior year niya ay nagsikap siyang muli, nag-ensayo ng mabuti upang bumilis at gumaling sa depensa, at di kalaunan ay nabawi rin niya ang kanyang pwesto sa starting lineup. Sa kanyang huling taon sa Iowa ay ipinamalas niya ang best season ng kanyang college career kung saan nag-average siya ng 12.3 points, 89% free throw percentage at kamanghamanghang 44% mula sa tres. Taong 2017 ay nagdeklara si Matt na sasali sa NBA draft. Lumahok siya sa pre-draft workouts ng LA Lakers, Toronto Raptors, New York Knicks at Milwaukee Bucks. Hindi man naging matunog ang kanyang pangalan, umasa siyang matatawag ang kanyang pangalan sa huling bahagi ng draft, ngunit tila hindi nangyari ang kanyang inaasam. Dahil sa kanyang talento, muling nabigyan ng pagkakataon si Matt sa Summer League team ng LA Lakers. Hindi man maganda ang kanyang naging simula at nasasapawan ng mga bigating pangalan tulad ni Lonzo Ball at Kyle Kuzma, ipinagpatuloy ni Matt ang kanyang pagsisikap. Di kalaunan ay naisama siya sa starting lineup simula noong quarterfinals. Naging maganda ang laro ni Matt sa Summer League at kabilang siya sa mga susi upang makuha nila ang kampyonato. Sa kanilang championship game, nagtala siya ng 23 points, shooting 8 out of 9 sa field at perfect 5 out of 5 sa 3-point land. Dahil dito, nabuhayan si Matt at umasang mabibigyan ng two-way contract kung hindi man ng Lakers ay baka sa ibang koponan. Ngunit hindi na naman ito nangyari. Dahil sa kanyang pagmamahal sa basketball ay hindi tumigil si Matt sa paglalaro at nagdesisyong subukang maglaro overseas. Dito na nga nagsimula ang professional career ni Matt sa Espanya. Sa kanyang unang taon ay naglaro siya para sa koponan ng Obradoiro kung saan nagtala siya ng 15.4 points, 2.4 assists at shooting 45% mula sa tres. Sa kanyang pangalawang taon sa Espanya, lumipat siya ng koponan at sumali naman sa Valencia at ang mga sumunod na pangyayari ay makasaysayan. Dito nakuha ni Matt ang kanyang palayaw na Mr. 99%. Kanyang ipinamalas ang 99% effective field goal percentage pagdating sa catch and shoot plays na walang bantay. Dahil na rin sa kanyang pagpupursigi at ipinamalas na sharp shooting skills sa Espanya, di kalaunan ay kinuha na siya ng Toronto Raptors at naisakatuparan na nga ang kanyang NBA dream sa kanyang pagpirma ng 3 taong kontrata sa kanila. Hindi ito nakapagtataka dahil alam naman natin kung gaano kagaling ang Raptors organization pagdating sa pagdiskubre at pagde-develop ng mga matataas ang potensyal na players. At noong Summer League pa lamang ay interesado na talaga ang Raptors kay Matt dahil sa kanyang abilidad na tumira ng tres. Sa kabuuan, naglaro si Matt ng 41 games noong 2019-2020 season. Bagamat limitado ang kanyang minuto na 10.7 minutes per game lamang, nag-average siya ng 5 points per game at pinatunayang hindi sila nagkamali sa pagpirma sa kanya dahil sa kanyang 3-point efficiency na 48% mula sa tres. Ngunit ngayong season ay tila nabawasan ng kanyang minuto imbis na madagdagan dahil na rin sa additional players tulad nila Malachi Flynn at Stanley Johnson. Solid man ang kanyang 3-point shooting, alam naman natin na defense-oriented coach si Nick Nurse ng Raptors. Hindi ko sinasabing masama ang depensa ni Matt. Sa totoo lang, maganda nga ang kanyang effort pagdating sa depensa. Ngunit hindi ko rin maikakailang undersized siya pagdating sa shooting guard position. Ngunit nagpapamalas naman si Matt ng playmaking skills kapag nasa loob ng court, kaya pwede rin siyang maglaro bilang point guard. Kaya naman siguro ay mas prioridad nila ang mga defensive player pagdating sa minuto. Di nagtagal ngayong season ay na-trade na nga si Matt sa Utah Jazz para sa future second round draft pick. Nasasayangan ako nang malaman ito dahil sa potensyal ni Matt na sumunod sa yapak ni Fred VanVleet kung mabibigyan lamang ng pagkakataon. Lalo na't nababalitang posibleng last season na ito ni Kyle Lowry sa Raptors. Sa kabilang banda, masaya rin ako para sa kanya at makakasama niya ang ating kababayan na si Jordan Clarkson at sana mas mabigyan siya ng oportunidad ng Jazz. Napuno ang buhay ni Matt ng pagkabigo at tagumpay at
Tila naging roller coaster ride ang kanyang basketball career. Ngunit 26 years old pa lamang siya sa kasalukuyan at alam kong dahil sa kanyang kakayahan at pagsisikap, tamang oportunidad at team lamang ang kailangan upang kuminang ang kanyang basketball career sa NBA. Ano sa tingin nyo mga ka-hooks? Napabilib rin ba kayo ng kanyang sharp shooting records? Siya na ba ang next JJ Redick ng NBA? Magiging Fred VanVleet kaya siya balang araw? Ikomento nyo lang sa ibaba kung ano ang tingin nyo. Huwag kalilimutang i-like ang video na to kung nagustuhan nyo. At mag-subscribe ka na rin kung bago ka lamang sa channel na ito para sa iba pang basketball content. Salamat mga ka-hooks!